Okay, welcome po muli sa ating munting YouTube channel. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Douglas Rama. Sabi niya, Sir, good AM. Ask ko lang, why may 1911 A1 ayaw mag-chamber if full magazine? Kailangan pa bawasan ng 2 bullet para mag-chamber. Isa pa, pag semi-wad cutter, kailangan pa sa pinakabutom maglagay mga 4 or 3. Salamat po. Ayan, at problema niya yung pagpunong magazine, hindi mag-chamber. Tapos pag semi-wad cutter, kinakailangan doon sa bottom, panghuli, yung mga 3-4 na bala. At bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 36,800 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong mga magagandang comment at sa inyong mga tanong na nagiging topic natin. Ito lamang ang YouTuber ng Baril na sumasagot sa at ginagawang content ang inyong mga tanong. Ayan, at gusto ko lang munang magpasalamat sa ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan na anak na mga single parent. Ayan, at pasasalamatan ko lamang ang ating mga regular na mga sponsor, si Alfredo Isidro or Josepay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubil Platon, Boy Umay ng Saudi Arabia, si Umbet ng Kia Motors, si Anthony Evangelista ng Pasay, at merong isang ayaw magpakilala, tawagin na lamang natin siyang Adrian. Okay, puntahan natin yung katanungan ni Douglas Rama. Ang sabi niya, pag puno yung magazine, ayaw daw mag-chamber. Hindi ko alam kung bakit ayaw mag-chamber, dahil may mga magazine na sobra, lalo kung may mga magazine na mga sobrang matitigas yung spring. So pagka sobrang puno na, parang ang hirap niyang itulak. So ang advice ko sa mga ganyan ay, kung kayo magcha-chamber, ay check muna natin ito. Okay, walang bala. Protocol, pagka kayo hawak ng baril, laging check agad ang chamber for safety, okay? So, meron kasing naglo-load ng ganito, salpak ang magazine. Pag salpak ng magazine, ay bumibitaw ng dahan-dahan yung slide. So, parang nabibreak yung pagpasok ng bala. Pag kayo magcha-chamber, subukan ninyong ganito. Pag ganon, bitawan ninyong ganon. Wag yung inaalalayan ninyo ng pag ganon. So, yung bala ay parang napipigilan. Okay, kaya ang gawin ninyo ay tactical load. Okay, tactical load, salpak ang magazine, release ang slide stop. Okay, so pag walang bala, huwag ninyong gagawin yun. Kinakailangan pag walang bala, yung pag walang bala, alalay. Pag walang Okay, pero pagka may bala, ay pagka may saksak na magazine, lalo't pag puno, ay pag ganyan, ay bitawan ninyo. Pak! Para yung bulusok ng bala ay dire-diretso. Okay, isa yon. Ngayon, ano pa ang mga dapat ninyong gawin, lalo kung mga semi-wad cutter? Ang mga baril, lalo kung bago, ay tinuro ko na yung pagtutruting eh. Kinakailangan itong gilid ng ay hindi matalas ito. Itong 2 gilid na to. Itong 2 gilid. Yung baba, huwag ninyong babawasan. Kasi pag ito'y binawasan ninyo, ang magiging posisyon ng bala ay paganyan. Hindi lalo papasok kasi kulang sa taas yan. Lagi kong pinapaliwanag yan . At saka magiging unsupported itong baba na ito. Kaya pagka unsupported yan, nakalutang yung parting baba na yon, unsupported yung baba. Kaya maraming nasisira na mga baril, pumuputok dito yung
sa lakas ng pressure dito pumuputok yung basyo, damay na yung magazine, bala sa magazine pumuputok na rin. So delikado. Wag ninyong babawasan itong baba na to. So ang pakikinisin lamang ninyo yung talas nitong mga gilid, itong gilid na ito magkabila. So hindi ko kayo ina-advise ng kikil at saka dream mill dahil mga baguhan kayo. Kumuha lang kayo ng mga 300 na liha, 320, at kumuha kayo ng screwdriver o ganito kalaking ibalot ninyong ganyan, at ipalis ninyo yung matalas na gilid. Yung matalas na gilid, ipapalis ninyo, ikot-ikotin ninyo ganon. Yung gilid lang yung gilid, wag yung, inuulit ko, wag yung baba, magiging unsupported dyan. Yung matalas na parte dito, ay ipapalis ninyo. Tatanggalin ninyo yung matalas, gaganyanin lang ninyo. So, kasi pag mga semi-wad cutter, ang nangyayari, ito nga, semi-wad cutter, ay iba naman yung bull. Yung bull ay talagang, kumbaga, swabe ang pasok niyan. Ay minsan, yung mga semi-wad cutter, tumatama ito sa kantuhan. So pag tumama sa kantuhan yan, itong mga ganito, dahil nga hindi man pabilog itong dulo at semi-wad cutter nga flat, pag tumama sa kantuhan yan, lalo kung mga reload, ang tingga, madaling kumapit sa mga gilid, do sa mga ganon. Pag tinamaan ng medyo matalas at medyo matigas, yung tingga kasi ay madaling sana yung tingga natin. Yung mga tingga na ganito, kahit kuko mo yan, kahit kuko tatalab. So pag tumama yung tingga, kumakapit. Yung mga dulo ng itong mga semi-wad cutter. So doon nagkakaproblema. Kaya kinakailangan hindi matalas yung mga gilid ng yung mga gilid lang. Yung mga gilid. Kasi diyan tumatama yung mga tip o yung mga ng bala. Pag tumama doon, matalas yun. Alam naman nyo, pag matalas ng isang bagay at malambot yung kanyang tinamaan, kakapit na siya doon, babakat na yung So mahirapan kayo kaya ganun ang nangyayari. Nagmamalfunction. So ayun lang. Marami ko ng bisis na itinuro itong pagtutruting. At sana ay last na ito. Kasi ang dami ko ng kabibidyo nito. Ang dami ng katatanong. Ayun, ang bago lang dito, nasa turo ko yung pag maglo-load kayo, huwag ninyong aalalayan ng kamay. Paghatak na ganun, bitawan ninyo para yung spring, yung pasok ng bala ay swak. Kasi pagka inalalayan ninyo yan, magkakamiro ng brake, magkakataon ngayon yung bala na na sumabit. At dahil nga parang inalalayan ninyo, ay magiging sanhi ng malfunction. Hindi papasok yung bala. Kaya pagka yung yung sinasabi mo na yung nasa baba na semi-wad cutter, mga 4 na lang ang natitira, ay madali na. Kasi nga, yung spring ay hindi na siya gaanong pursado. Okay, hindi na siya masyadong tulak na tulak. At madali na siyang ipasok ng slide. Okay. So, ayun lang ang maano ko sa inyo. Ang una-una ay yung pag matuto kayong mag-chamber load ng maayos. At pangalawa, ay i-check din ninyo yung inyong magazine. Baka may sinasabitan dito sa mga ganito. Okay, lalo yung mga single stack. At dahil pinakamahirap yung gumawa ng hindi mo nakikita yung ginagawa mo . So, more on advice lang ako. More on advice lang kung ano ang mga dapat ninyong gawin. At mag-ingat kayo sa ng baril . Hindi ko kayo papagamitin sanay ako gumamit ng dream mill, sanay ako gumamit ng kikil. Liha lang ang gamitin ninyo para, at inuulit ko, huwag ninyong babawasan itong baba.
yung gilid lang ang babawasan ninyo. Yun ang tinatawag na throating. Para yung pasok ng bala ay swabe. At ito, doon sa mga malalakas ang spring, ito naman ang ipapayo ko. Laging puno. Para yung spring ay, kumbaga, medyo humina ng konti. Yan naman ang mapapayo ko pagka ano. Hindi ako nagpapayo ng ng laging puno. Pero kung gano'n ang kondisyon ng inyong mga magazine, lagi na ninyong punuin. Para yung spray, para masanay na siya na hindi siya masyadong mabawasan yung bagsik niya, kumbaga. So ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo. At kung may alam pa kayong pamamaraan, dahil minsan ay may nakakalimutan ako, minsan ay may alam din naman kayo na hindi ko alam. Hindi ko naman sinasabi na napaka-perfect ko ng tao dahil naalam ko ng lahat. Meron din kayong alam na hindi ko alam. At i-share ninyo, tatanggapin naman natin yan kung ano yung mga nalalaman ninyo. At kung tanggapin ng iba, ay di salamat. At kung nakatulong ako sa inyong mga katanungan, ay paki-share ng ating mga videos para mabilis yung views. Kasi pag wala pang 250 views, hindi pa ako nag-upload. So kung makaapat tayong videos sa isang araw, 3, ay di panalo. Okay, kasi yung mga videos ko naka-line up na yan. Okay, sino ba yung gusto magpa-shoutout? Sandali, baka makita ko yung gusto magpa-shoutout dito. Meron gusto magpa-shoutout eh. Siya, hindi ko na makita yung gusto magpa-shoutout. Sa susunod na lang. Hindi ko na makita eh. Okay, nagpapa-shoutout yung mga member ng One Gun Pilipinas chapter. One Gun Pilipinas. Okay. At isama na natin si Hansel Evangelista na gusto ng Bulacan chapter. Ayan, hindi ko na makita yung isang naggusto magpa-shoutout eh. Ayan, at maraming salamat sa inyong mga katanungan. Sana ay marami pa tayong matulungan na mga problema sa baril. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all.